Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi na nga lang sa West Philippine Sea ngayon gumagawa ng ingay ang bansang China. Matapos nitong bombahin ng tubig ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga barko ng Philippine Coast Guard noong isang araw lamang, isang barko na naman nila ang namataan sa kabilang bahagi naman ng karagatan ng Pilipinas. Tila hindi pa talaga sila tapos sa kanilang mga ginagawang lihim na misyon at hanggang sa bahaging iyon ng karagatan ng Pilipinas ay nakarating na rin sila. Inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na namataan ng hindi otorisadong presensya ng isang research vessel ng China na Shenko sa karagatan ng Viga, Catanduanes. Batay sa ulat ng Tactical Operations Wing Southern Luzon na nagsagawa ng Maritime Patrol noong 27 ng Abril, ang naturang vessel ay naobserbahang nakadaong sa lugar at wala umanong tauhan sa main deck nito. Ilang beses din umanong sinubukang makipag-ugnayan ng TOSOL sa pamamagitan ng regular na radio channels, ngunit bigo ang tropang makatanggap ng tugon mula sa kabilang panig. Tiniyak ng AFP na mananatili silang mapagmatsyag sa anumang hindi otorisadong research vessel sa maritime domain ng bansa. Kaugnay nito ay inatasan nila ang mga kalapit na vessel upang paigtingin ang surveillance at pag-ulat sa mga barko ng ibang bansa. Dagdag pa ng AFP, nakikipag-ugnayan na sila sa mga ahensya para sa kaukulang pagtugon at investigasyon sa anumang iligal na aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas upang masiguro ang proteksyon sa karagatan ng bansa. Unang namataan ang nasabing vessel noong 25 ng Abril na may layong 60.9 nautical miles sa silangan ng Rapu-Rapu, Albay. Ang naturang research vessel ng China ay naghulog ng hindi pa matukoy na bagay sa bahaging iyon ng ating karagatan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung anong klase ito ng kagamitan o bagay na misteryosong inihulog ng mga Chinese sa gitna ng ating karagatan. Noong isang araw ay tinutumbok nito ang Marianas Trench o silangang bahagi ng Pilipinas. Naniniwala ang PCG na may ginagawang pag-aaral ang barko dahil sa pabago-bago nitong galaw. Ang bagay na inihulog na ito ng China ay maaaring isa sa kanilang gamit upang makontrol ang buong South China Sea. Malaki ang pagkakahalin tulad nito sa isang underwater sonar na ginagamit upang makapagsagawa ng mga pag-aaral sa ilalim ng karagatan. Subalit sa ilang araw lamang ang lumipas, ang barkong ito na minamatsyaga ng Pilipinas ay bigla na lamang nawala at hindi nila ito masagap sa kanilang radar. Yun pala ay sadyang dine-activate ng barkong ito ang kanilang Automatic Identification System o AIS. Ang AIS ay ang sistema ng barko na kung saan nagtatransmit ang kanyang impormasyon sa kanyang partikular na lokasyon. Ang balitang ito ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang barkong ito ng China ay isang research vessel na naghulog ng hindi pa ding matukoy na kung anong bagay sa bahagi ng silangan ng Catanduanes. Habang ginagawa ko ang video na ito ay hindi pa din matukoy ng Philippine Navy kung saan ang partikular na lokasyon ng barkong ito. Ayon kay AFP spokesperson Francel Padilla, ang nakikita umano nilang dahilan kaya pinatay ito ng barko ng China ay upang hindi ma-detect ang mga ginagawa nito sa ating karagatan. Sinubukan din nilang i-radio challenge ang naturang barko subalit bigo sila dahil walang tugon mula sa barko. It says two things, no? Either talagang ayaw nila mag-engage or either it's actually a vessel in distress. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na nakalabas na umano ito ng bansa. As of this morning, Shenko was monitored to have left the area of responsibility of Visayas Command. Nakalabas na yun. Nakalabas na sa Pilipinas. Subalit hindi matahimik ang AFP at ayaw nilang makampante dahil naghihintay sila sa magiging ulat ng Philippine Air Force na nagsagawa ng maritime patrol gamit ang isang air asset natin upang makita kung nasaan na nga ba talaga ang naturang barko. Visuals na lang talaga yung how we would be monitoring its movement. Kaya yung sa maritime patrols na yung nagbibigay ng reports sa status ng location niya and activities.
Sa ngayon ay patuloy pa rin hinahanap ang naturang barko at marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang tunay na pakay ng China at hanggang Catanduanes ay nakarating rin ang kanilang barko. Isa pa sa kanilang pinangangambahan sa kasalukuyan ay ang bagay na inihulog ng China sa bahaging iyon ng ating karagatan na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din nila matukoy. Ang bagay na ito ay maaaring malaki ang kinalaman sa isang malaking plano ng China sa South China Sea at sa mga karagatan na nasa kanilang paligid. Ayon sa ulat ng Forbes.com, ang China ay gumagawa ng mga surveillance platforms na nakakalat sa South China Sea habang ilan naman ay nasa karagatan ng kanilang mga kalapit na bansa tulad ng Pilipinas. Habang hindi ito gaanong alam ng publiko, ito umano'y parte ng Chinese Navy upang makontrol ang buong South China Sea. Ayon sa ginawang pag-aaral ng CSIS Asian Maritime Transparency Initiative, ang pagmamatsyag na ito ng China ay parte ng kanilang tinatawag na Blue Ocean Information Network. Ilan sa mga impormasyon tungkol dito ay inilahad noong Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition taong 2019. Ang kanilang gamit na ito ay tadtad ng iba't ibang mga sensors tulad na lamang ng electro-optical, infrared sensor turrets, high-frequency radio at cellular masts. Hindi kinakailangan ng tao sa loob ng mga sensor na ito at hindi nangangailangan ng madalas na maintenance. Dahil sa bagay na ito na gamit ng China, hindi na lamang sila nagiging dominante sa ibabaw ng karagatan kundi nagiging agresibo din sila pagdating sa ilalim. Kaya ding ma-detect at ma-monitor ng gamit na ito ng China ang mga barko kahit pa barko ng US Navy. Sa ngayon ay mayroon na silang malinaw at maayos na koneksyon sa pagitan ng Hainan at sa mga base nila sa Spratly at Paracel Island sa West Philippine Sea. Ang mga elementong hindi nakikita sa ilalim ng karagatan ay tinatawag nilang underwater Great Wall. Ito ay ang mga network of sonar arrays na nakalatag sa sahig ng karagatan, katulad ng SOSUS system na ginamit naman ng bansang Estados Unidos noong magkaroon ng Cold War. Subalit ang gamit na ito ng China ay mas advanced at hindi agad nakikita ng mga dumaraang barko at anumang sakyang pandagat sa lugar na meron ito. Ang bagay na ito na ginagamit ng China ay nakakasagap ng iba't ibang mga bagay sa ilalim ng karagatan, maaaring mga isda, shipwrecks o mga lumubog na barko, submarines at kahit pa mga oil and natural gas reserves. Ang mga bagay na ito na inihuhulog ng China ay may mga particular na hotspot ayon nito mismo sa Indo-Pacific News mula noong taong 2020. Ang China Electronics Technology Group Corporation o CETC ay nakapag-deploy na ng 5 floating platforms sa paligid ng Hainan at isa namang fixed platform sa Bombay Reef. Ilan pang mga karagdagang fixed platform ang inaasahang ide-deploy pa ng China sa mga susunod na taon na sa kasalukuyan ay pina-fabricate pa nila sa kanilang pagawaan sa Hainan. Ayon sa China, ang misyon nila sa kanilang plano na ito ay para lamang sa sibilyan, subalit ang disenyo nito ay nakaayon sa pangailangan at magagamit ng kanilang militar. Ang sistema na ito ng China ay maaari ding makasira o maka-violate ng international law dahil na din sa naglalagay sila nito sa mga parte ng karagatan na kasalukuyang pinag-aagawa ng iba't ibang mga bansa. Nilagyan din nila ng mga ganito ang kanilang mga artipisyal na isla na sila din mismo ang gumawa, kabilang na nga dito mga artipisyal na isla na nasa teritoryo ng Pilipinas. Ayon din sa mga lumabas na ulat, ang China ngayon ang nangungunang bansa pagdating sa advanced sensor technologies. Naunahan na nila mga bansang Estados Unidos, United Kingdom at Australia. Kahit pa umano pagsamasamahin ng kakayahan ng tatlong mga bansang ito pagdating sa advanced sensor technologies, ay mas higit umanong malaki pa ang nasa China. Hindi na lamang din ang mga maliit ngayon na bansa ang maaaring maapektuhan ng misyon na ito ng China dahil kahit ang mga malaki at malakas na bansa tulad ng Estados Unidos ay tiyak na apektado din sa ginagawang ito ng China.